So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Alam nyo, natutuwa ako dito kay former spokesperson, Barry Gutierrez. Alam nyo, ito yung pinaka-best na nabasa ko today na balita, na kung saan pinagtanggol po, dinipensahan po ni former spokesperson Barry Gutierrez itong si President Bongbong Marcos. Kumbaga, pinagtanggol niya po ang administrasyon laban sa mga mapanirang tao. Katulad na lamang po ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon nga po guys, itong si Digong, inatake na naman ng kanyang pagiging makalimutin. Alam ko, narinig nyo na itong balita niya, kung saan ang dami niyang sinabi kay PBBM nung hindi po natuloy ang kanilang prayer rally. So ngayon nga po guys, alam nyo, sariwa pa guys yung 6 years na termino ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung kaya't hindi natin mawawala sa isipan natin na magbigay ng flashback sa kanyang mga ginawa. Kasi ang ginawa ni Digong guys, ng bash. Pero yung kanyang binash ay ginawa niya din noong panahon niya. Ito nga yung balita pakita ko muna sa inyo So sabi dito ni Digong, as part of the Marcos administration's policy of stifling peace dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to be peacefully assembly. Yan po yung sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano yung una nyong napansin guys? 'Di ba parang inatake na naman siya ng fentanyl kasi sabi niya hindi niya daw ginawa yun nung mayor siya. Even nung naging presidente siya, hindi niya daw po ginawa ang harangan, ang supilin, ang mga nagrarally. Hindi mo ginawa kasi tinakot mo. Tinatanggalan mo ng boses. Tinitegi mo, kinakasuhan mo, kaya walang nagrarally noon. Kung meron ng mga nagrarally, iilan lang, yun po talaga yung may mga bayag para labanan yung katulad mo na gumagawa ng kasamaan. Diba, nagtaka ka pa kung bakit hindi masyadong nagrarally. Noon tinatakot mo Paano mag-rally? Tinatakot mo. Kakasuhan mo. Ang dami mong ini-eme-eme. Ginagamit mo yung kamay mo para patigilin, patahimikin yung mga taong nagre-reveal ng totoo ukol dito sa pagkatao mo. Ano yung ginawa mo kay Trillanes? Diba? Sinampahan mo ng 40 na kaso. Ano ginawa mo kay Dilima? Pinakulong mo. Diba? Tapos ano ginawa mo sa mga relihista? Sinisiraan mo. Diba? Binubuhusan nyo ng tubig. Tarantado talaga, no? Kulto. Kulto tong ginagawa ni Digong. Actually, weather lang yan Weather lang yan. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, naturally, yan din yung babalik sa'yo. Diba? Anyway, ngayon, sumagot itong si Barry Gutierrez. Actually, guys, maganda yung sagot ni Barry Gutierrez kasi pumapabor kay President Marcos. Talagang nagustuhan ko yung kanyang sagot, which is basahin nga natin, no? Sabi dito, pero nung siya nasa poder, inipit, tinakot, ipinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon, media at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Wala talagang prinsipyo. Exactly correct, 100%. Pex man, mamatay man. Diba? Tama yung sinabi ni Barry Gutierrez. Ano yung ginawa mo sa mainstream media na bumabati ko sa'yo dahil kabati-batikos ka naman? Ano yung ginawa mo? Pinatahimik mo. Diba? Ginawan mo ng fabricated case. Diba? Hinanapan nyo ng butas. Tinrabaho mo. Pinatahimik mo. Diba? Yung ABS-CBN, exactly, ganun ang nangyari. Tapos, anong ginawa mo kay Dilima? Pinakulong mo. Kasi balak pa imbestigahan ni Dilima ang DDS. Kasi ayaw mong mabuklo ka, diba?
Ano ginawa mo kay Trillanes? Ginawan mo ng issue na nagbenta ng Spratly Island, ng doon sa Scarborough. Scarborough ba yun? Panatag Ayungin. Basta nalimutan ko na kung saan yun. Basta nagbenta daw si Trillanes ng Spratly Island. Tapos ngayon, actually guys, itong nangyari sa Tacloban, hindi po sila hinarangan. Unang-una, wala pala silang nilakad na permit. Pangalawa, bumabagyo nun. Uy, magrarally kayo, binabagyo. Hindi sinusupil yung mga nyo, yung hakbang ng maisog kasi in the first place, hindi naman kami threatened. Kasi, di ba, kayo din naman yung gumagawa ng kasiraan nyo. Ang problema, kayo na nga itong mali, pinipilit nyo pa. At saka, mahalata nyo guys, no, isa pa, dagdag natin to paano ka pala nagkaroon ng statement na ganyan? Eh, di ba nasa London ka? Halatang fabricated din tong nila itong cancel ng maisog. Pumipili sila ng lugar na hindi sila welcome. Para pag sakaling pinalaya sila, ang magiging mukha, kakaawaan sila ng mamamayang Pilipino. To be exactly, ganyan po ang ginagawa ng kampo nila Digong. Diba yung parang nagpapakaawa sila sa mamamayang Pilipino to the point na gusto nilang palabasin na parang sinusupil ang kalayaan sa pamamahayag. Hindi naman sana kayo susupilin kung tamang ginagawa nyo. Ano bang ginagawa nyo? Naninira ad hominem. Diba? Bukod pa dun, rebellion, sedition. Tama ba yun? Promote kayo ng peace rally, peace lang dapat. Pero yung maninira kayo, magbumura, puro kasinungalingan, ad hominem na mga salita, sedition, rebellion, pangit yun. Diba? Hindi na yun parte ng press freedom. Hindi na yun parte ng freedom of the speech. Diba? Hindi nyo alam, hindi nyo nilulugar yung limitation ninyo. Sa press freedom, may limitation yan. Sa freedom of speech, may limitation yan. Diba, masyado nyo namang ine-exercise yung rights nyo sa hindi na tamang pamamaraan. Diba? O, prayer rally daw. 99% paninira, 1% prayer rally. Tama ba yung ganun? Anyway, sa sinabi ni Barry Gutierrez, totoo naman na ginawa niyo yung pang-iipit, diba? Ginawa niyo din yung pagpapasupil, pagpapatahimik sa mga taong nagbubulgar ng kabulastugan ninyo. Diba? Nalakas ng amats nitong mga hayop na to. Kung makapagsalita, kala mo ang linis-linis. Kung makapagsalita, kala mo walang baho na tinatago. Ano talaga to? Tapos ngayon, nagpapa-victim effect kayo. Eh kayo din naman yung may kasalanan yan. Diba? Sasabihin nila, nagpa-cloud seeding daw ang presidente. Kaya bumagyo. Ano pa yung sabi nila? Mahal daw yung ticket kasi binili ni First Lady. And kahit ngayon guys, natapos na yung hakbang ng maisugalig dyan sa Tacloban, mahal pa din ang ticket kasi under maintenance. Itong mga yawang to, kulto talaga. Yung mga diferensya sa pag-iisip, ayusin nyo muna yung utak nyo bago kayo magsalita. Ang tatantado kayo Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.